Hi guys, Kuya Dave here. Welcome sa Sulyap sa Dilim. Ang mga kwentong maririnig mo dito ay halo ng mga naranasan, mga narinig at mga bagay na sana hindi na lang naisip. Hindi lahat ng takot kailangang sumigaw para maramdaman. Minsan, sapat na ang katahimikan. So bago tayo magsimula, quick lang ha, like mo na to, follow and subscribe ka na rin para hindi ka mahuli sa mga susunod na kwento. By the way, shoutout muna kay Hatdenini95 para sa ideya ng kwentang mapapakinggan nyo ngayong gabi. Kung may mga kwento ka rin gusto mong ibahagi o ipakwento, pwede mong isend sa email sa may comment section at baka sa susunod, ikaw na ang isasalaysay dito. Pero sa ngayon, makinig ka muna. Tara! Samahan mo ako. Makinig na tayo kay Kuya Nocturne. Mabilis ka bang sumuhay? Kung oo, this story is for you. Don't look back. Si Wise ay 21 taong gulang. Sanay sumagot kapag mainit ang ulo. At kapag napipigilan siya, lalo siyang nagmamatigas. Noong gabing yon, inimbitahan siya ng best friend niyang si V na maglaro ng Mobile Legends sa bahay nila. Hating gabi na. Anak, bukas na lang. Hating gabi na. Hindi niya hinintay matapos magsalita ang tatay niyang si Edward. Nagtaasan sila ng boses. May mga salitang hindi dapat sinabi. At sa galit niya, kinuha niya ang susi at umalis. Hindi niya narinig ang huling paalala ng ama niya. Tahimik ang kalsada. Ang mga ilaw na karaniwang bukas tuwing gabi, patay. Mas malamig ang hangin, mas malakas. Pero hindi yon pinansin ni Wise. Mas pinili niyang bilisan ang takbo para makalimot. Hanggang sa may nakita siyang isang kalbong lalaki. Naglalakad lang ito sa gilid ng kalsada. Tahimik. Diretso ang tingin sa dinaraanan niya. Nilagpasan niya ito. Normal lang dapat. Pero pagtingin niya sa side mirror, nakatingin ito sa kanya. Nakangiti. Kumakaway. Habang naglalakad pa rin sa sidewalk, hindi ito humihinto. Patuloy ang paglalakad. Ilang segundo pa at tuluyan na itong nawala sa side mirror. Doon niya naramdaman ang biglang pagbigat ng dibdib niya. Naalala niya ang sinabi ng tatay niya. Mali ako. Mag-U-turn siya, uuwi siya. Magsusorry siya. Habang pabalik siya, nakita niya ulit ang kalbong lalaki. Sa sidewalk pa rin. Ngunit ngayon, kasalubong niya ito. Naglalakad. Diretsong nakatitig sa kanya. Nakangiti. Kumakaway. Hindi sa side mirror niya ito nakita, kundi sa harapan niya. Bago niya ito tuluyang malagpasan, pawis na pawis ang lalaki. Parang pagod na pagod. Hinihingal. Pero hindi nawawala ang ngiti. At ang titig, diretso sa kanya. Nalagpasan niya ito. Pagtingin niya sa side mirror, kumaway ito. Doon siya kinilabutan. Malapit na siya sa bahay nila nang mapansin niyang 5% na lang ang battery ng e-bike at sobrang bagal na ng takbo nito. Naisip niyang itulak na lang, pero baka galit pa rin ang tatay niya. Kaya ipinilit niya. Habang papalapit siya sa gate, napansin niyang bumibilis siya. Mas bumibilis. Kahit pababa ang battery. Tiningnan niya ang display. 2%. Bakit mas bumibilis? At doon niya narinig isang lalaking hinihingal sa likuran niya. Pagtingin niya sa side mirror, may taong nagtutulak sa likod ng e-bike niya. Hindi niya makita ng malinaw ang muka. Pero ramdam niya ang presensya. Hindi siya makalingon. Sa takot niya, hindi niya kayang lumingon. At doon niya naalala ang kalbong lalaki.
ang pawis, ang ngiti, ang titig. Muni siyang sumulyap sa side mirror at doon niya ito nakita ng malinaw. Pawis na pawis, hinihingal, nakangiti. Habang tinutulak ang e-bike niya at ang mga mata nito nakapako sa kanya. Makauwi. Yun lang ang nasa isip niya. Pagdating sa bahay nila, tumakbo siya papunta sa pinto. Hindi siya lumingon. Ayaw niyang lumingon. Binuksan ng tatay niya ang pinto. Anak, anong nangyari? Nagsorry si Wise. Nagkaayos sila. Naging normal ang lahat. Oo, akala niya. Dumiretso siya sa kwarto. Humika. Pinilit pumikit. Hanggang sa nakatulog. Biglang may sumigaw. Nagising siya at dahan-dahang bumukas ang pintuan ng kwarto niya. Pa? Akala niya ang tatay niya yon. Pero nakatayo lang ito. Hindi nagsasalita. Hindi gumagalaw. Tiniri niya ng mabuti. Dahan-dahang kumaway. At doon niya nakita ang ngiti. Ang kalbong lalaki. Unti-unti itong lumapit sa kanya. Nakangiti. Nakatitig. At doon niya naintindihan. Huli na ang lahat.